May isang lumang bahay na iniwasan ng lahat. Sabi nila, kahit sino ang pumasok ay hindi na lumabas ng normal. Isang pamilya ang naglakad patungo sa pintuang iyon. At doon nagsimula ang bangungot na hindi nila inaasahan. Kung handa ka, samahan mo akong buksan ang pinto ng lumang bahay na ito. Pero tandaan mo, huwag mong pakinggan ang mga bulong sa dilim. Matapos ang maraming taon, muling bumalik si Mariel sa kanilang probinsya, dala ang balitang pumanaw na ang kanyang ina. Tahimik ang biyahe. Habang nakasakay siya sa lumang jeep, tanaw niya ang mga bukirin at kagubatan na dati paborito niyang paglaruan. Ngunit sa bawat paglapit sa kanilang baryo, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Ito ang lugar na iniwan niya, at ang bahay na matagal niyang tinakbuhan. Dumating siya sa harap ng kanilang lumang bahay. Ang dati tahanan na puno ng tawanan at alaala, ngayoy mistulang isang anino na lamang ng nakaraan. Sirang bintana, kalawang na pinto, at katahimikan na tila ba may itinatagong lihim. Huminga siya ng malalim, at dahan-daang binuksan ang pinto. Sa loob, bumungad ang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ang bawat sulok ay puno ng alaala. Ang lamesa kung saan sila madalas kumain. Ang lumang aparador na dati pinaglalaroan nila ng kanyang kapatid. Ngunit higit sa lahat, ang larawan ng kanyang ama, nakasabit pa rin sa dingding, nakatitig sa kanya. At sa katahimikan, tila may mga yabag na umalingaw-ngaw mula sa itaas. Tumigil siya, nakikinig. Ngunit nang silipin niya, wala siyang nakita. Ang lumang bahay ay parang humihinga. Parang may ibang presensya na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam, pero sa unang gabing iyon, nagsimula na ang kwento ng takot at misteryo na matagal nang nakatago sa lumang bahay. Habang patuloy akong naglalakad sa loob ng lumang bahay, mas lalong lumalalim ang katahimikan. Para bang bawat paghinga ko ay inuulit ng mga dingding, at bawat yapak ko ay may kasabay na hindi ko nakikita. Sa sulok ng sala, may natagpo ang lumang ball. Kinakalawang na ang lock, ngunit tila may kung anong puwersang nagtutulak sa akin para buksan ito. Dahan-dahan kong iniangat ang takip, at sumalubong sa akin ang mga lumang gamit, damit, sulat, at isang diary na kulay itim, natatakpan ng alikabok. Habang binubuklat ko ang diary, unti-unting lumitaw ang kwento ng isang pamilyang tila hindi basta-basta nawala, kundi may malagim na nangyari. At sa mismong sandaling iyon, biglang lumamig ang paligid. Parang may malamig na hangin dumampi sa batok ko. Narinig ko ang mahinang yabag mula sa itaas, mabibigat, dahan-dahan, pero siguradong hindi akin. Tumingala ako sa hagdanan. Wala akong nakikitang tao, pero may isang bagay na malinaw. Hindi ako nag-iisa sa bahay na ito. Habang hawak pa rin ang lumang diary, unti-unting lumalakas ang kaba sa dibdib ni Marco. Bawat pahina ay tila may kasamang bulong, mga tinig na hindi niya mawari kung saan nanggagaling. Sa isang pahina, nabanggit ang isang batang nawawala, at huling nakita sa mismong bahay na iyon, maraming taon na ang nakalipas. Biglang pumutok ang ilaw ng kanyang flashlight. Kumurak, at tuluyang namatay. Ngunit sa dilim, malinaw niyang narinig ang tunog ng mga yapak, papalapit sa kanya. Sino yan? Sigaw niya, ngunit walang tugon. Tanging malamig na hangin lang ang dumampi sa kanyang batok. Nagpasya siyang umakyat sa itaas na palapag, hawak ang diary bilang tanging sandata. Sa bawat hakbang ng hagdan, tila may humihila sa kanyang lakas. At sa bawat sulok, nakikita niya ang mga anino, sumisilip, kumakaway, ngunit wala namang tao. Pagdating niya sa huling kwarto, nakasara ito gamit ang kalawangin na kandado. Pero laking gulat niya nang kusa itong bumukas, kahit hindi niya pa nahahawakan. At doon, sa loob ng silid, nakita niya ang isang lumang crib. May lumang laruan na nakakalat sa sahig. At sa ibabaw ng crib, nakaukit ang pangalan ng bata, Elena. Biglang bumigat ang paligid. Ang hangin ay tila kumakapal, parang may presensya ng isang hindi nakikitang nilalang. At sa mismong harap niya, dahan-daang lumitaw ang isang bata, mapatla, nakayuko, at mahigpit na nakahawak sa isang luma at sirang manika. Ngunit nang itaas ng bata ang mukha nito, wala itong mga mata. Tanging itim na butas lamang, at isang nakapangingilabot na ngiti. Sa harap ng lumang crib, tumigil ang oras. Ang bata, si Elena, ay dahan-daang nag-angat ng kanyang ulo. Sa kanyang bibig lumabas ang mga salitang matagal nang nakabaon sa katahimikan. Bakit mo kami iniwan? Nanginginig ang lalaki, hawak ang diary. Unti-unting naunawaan niya, siya pala ang apo ng pamilyang minsang nanirahan dito.
Ang sumpa, dugo nila ang dahilan kung bakit nanatili ang mga kaluluwa. Sa bawat pahina ng diary, mas lumilinaw ang kwento, isang kasalanan, isang lihim, at isang sanggol na pinabayaan sa dilim. Biglang nagsara ang pinto, ang mga laruan sa sahig ay gumalaw mag-isa. Ang mga larawan sa dingding ay nahulog, isa-isa. At ang malamig na tinig ng mga bata ay sabay-sabay na bumulong, hindi ka makakatakas. Tumakbo ang lalaki, ngunit saan man siya lumiko, ang mga hagdan, pasilyo, at pinto ay bumabalik sa iisang silid, ang silid ng bata. Hanggang sa huli, ang kanyang huling sigaw ay nalunod sa dilim, at ang bahay ay muling naging tahimik, na parang walang nangyari. Ngunit sa bawat gabi, may ilaw na sumisilip sa bintana ng lumang bahay na iyon. May anino ng isang batang nakatayo. At kung sakaling mapadaan ka, maririnig mo pa rin ang mahina at malamig na tinig. Halika, laro tayo. May mga bahay na iniwan ng panahon, ngunit hindi kailanman iniwan ng mga alaala. Kung nagustuhan mo ang kwento ngayong gabi, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga kaibigan, at mag-subscribe sa likod ng Luhang Itinago para sa mas marami pang kwentong magpapakaba at magpapatindig ng balahibo sa inyong puso.